Evan! Ay, Evan na pala. Isama mo naman ako sa gimmick mo mamaya. Aalis na ako Hindi na yata ako makakatikim ng kalahi ni Adan. Malapit na ako mag-expire. Kapag pinalampas ko pa ang pagkakataong ito, baka mamaya, tatanda na akong dalaga. Nakabusangot na sabi ni Maria Elaine April, isa ng ulila. 24 anyos ka pa lang, Ineng. Matagal ka pa mag-e-expire. Isa pa, hindi playground ang bar na pinagtatrabahuhan ko, no? Baka mamaya, dahil sa kagustuhan mo magkaroon na ng experience, sa mukhang kabayo ka na magpatida. Wika ng bakla niyang best friend. Gigimik kasi ito dahil day off nito sa mismong bar na pinapasukan. 5 taon na rin ang nakalilipas magmula nang magkasama sila ni Evan na baklang kaibigan sa isang paupahang bahay. At dahil nga kalog ito, ay nakasundo silang dalawa. Alam mo, Evan, sa gabi, kung ano man ang mangyari sa akin ngayong gabi, responsibilidad ko yun. Alam mo naman na walang nagkakamaling maligaw sa akin. 24 na ako pero never pa ako nagka-boyfriend. Pilit na pangungumbinsi niya sa kaibigan. At sa totoo lang, wala rin naman talaga siya balak magkaroon ng nobyo. Ayaw niyang matulad sa nanay niya na pagkatapos mabuntis ay iniwan din ito ng tatay niya. Kaya nga ang gusto lang niya ay one night stand lamang. Namatay kasi ang nanay niya noong 15 pa lamang siya. Ang tatay naman niya ay hindi na niya iyon namulatan pa dahil noong malaman nga nitong buntis ang nanay niya ay nawala ito na parang bula. At ang huling balita nila doon ay namatay din ito dahil sa isang aksidente. Bruha, ang sabihin mo maraming naliligaw sa'yo, ikaw lang ang ayaw magka-boyfriend. Sige na, isasama na kita, pero sa 2 kondisyon. Una, huwag kang pipili na mas pangit kay Berto na manliligaw mo. Pangalawa, huwag kang iiyak sa akin kapag naisuko mo na ang bataan mo sa di mo kilalang tao. Oo, promise iyon. Isa pa, lilipad na ako bukas papuntang probinsya para sa trabahong inaplayan ko. Abot tenga ang ngiti na wika niya habang naiiling na lang si Evan at wala nang nagawa pa. Tutungo kasi si Elaine sa probinsya ng Capiz upang magtrabaho bilang isang caretaker ng isang mansyon roon. Nakita niya lamang ang trabaho na iyon online. At nang makita ang mga benepisyo, ay agad siya nag-apply. Sigurado ka na lalandi ka na, ha? Hindi na ba ikaw ang Elaine na kilala ko? Akala ko ba ay ayaw mo dahil hindi ka kayanin ng dignidad mo ang lumandi. At saka, kaya nga ayaw mo magtrabaho sa bar na pinagtatrabahuhan ko kahit waitress lang dahil nga bar yun, di ba? Salubong ang kilay pa rin na tanong ni Evan sa kanya. Evana, akala ko pa naman kilala mo na ako. Di ba sabi ko naman sa'yo noon pa man na kapag umedad na ako ng 24, isusuko ko na ang bataan ko. Pagtataray ni Elaine sa kanyang kaibigan. Aalis na ako. Siyempre, hindi ko na makikita ang lalaki na iyon at kalilimutan ko na rin ang nangyari. Oo na nga. Mali ko bang seryoso ka talaga sa sinasabi mo? Mag-ayos ka mamaya para pak na pak pati ang kipay mo. Maging si Evan ay excited rin kahit na medyo kabado siya dahil sa gagawin ng kaibigan. First time lang kasi ni Elaine ang magpunta sa bar na gustong lumandi dahil madalas nasa sulok lang ito. Sumapit na ang 10:00 ng gabi kaya nagtungo na ang 2 magkaibigan sa bar. Hindi mawala ang ngisi ni Evan dahil sa ayos si Elaine. Pak na pak ang aura mo, ha? Ayusin mo lang na hindi ka magtatago sa gilid mamaya dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Babala ni Evan. Oo nga. Baka nga mamaya naiwanan mo na ako dahil sumama ka na sa chupapi mo. Ganti naman ni Elaine. Nagmistulang mga akit si Elaine dahil bumagay sa kanya ang red dress na suot kung saan makikita ang kanyang cleavage at hubog ng katawan. Bumagay din ang makeup na suot niya, lalo na ang pulang lipstick na nilagay ni Evan sa kanya. Isang ang tower ng beer, order ni Evan sa kakilalang waiter. Sabay kindat dito. Nakakaamis ka talaga. Gusto mo malasing ako kaagad? Reklamo ni Elaine dito. Di aabutin ka pa ng siyam-siyam
bago makahanap ng lalaki kung pabagal-bagal ka. Siya nga nito, singhal ni Evan. Nako, mukhang hindi naman. Marami na nga tumitingin kay ma'am sabat ng waiter na narinig ang kanilang usapan. Tumingin si Elaine sa kanyang paligid at tama nga ang waiter, kaya medyo nahiya siya. Lakas ang pandinig mo Inuto mo pa ako. Gusto mo lang ng tip no? Ito Tumawa naman ang waiter kay Elaine at tinanggap ang tip na binigay niya bago tumalikod. Hoy Roel, ilagay mo sa tip box yan huwag mong suluhin. Pahabol naman na sigaw ni Eva sa waiter. Grabe ka naman Ivana, makikihati ka pa talaga doon? Dapat sa akin mo na lang ibinigay ang tip para sa pagsama ko sa'yo dito. Reklamo pa nito. Ewan ko sa'yo, mas marami ka nga ipon kaysa sa akin Naku Ineng, alam mo naman na marami akong pinag-aaral ng mga kapatid no? Oo na, huwag mo na akong dramahan. Baka mamaya niyan, mapurnada pa ang balak ko. Sabi niya dito. Sinimulan na nga nilang laklakin ang in-order na alak nang dumating ito. May mga lalaking lumalapit sa kanya, ngunit hindi muna siya tumatanggap dahil nasa katinuan pa siya at nahihiya pa. Ano na girl? Akala ko ba lalandi ka? Bakit umiiwas ka? Nagtaas ang kilay si Evan. Gusto mo kong ibugaw sa malaki ang katawan? May balbas? Diyos ko, hindi ko kakayanin. Tsaka wala pa akong tama. Maghintay ka nga. Sabay laklak niya muli sa baso na naglalaman ng alak. Nang manamdaman na niya ang tama ng alak, tsaka lumabas ang kulit at kaingayan niya. Nagkaayaan sila sa dance floor. Pagewang-gewang siya maglakad hanggang sa mayroon na lang siyang naramdaman na humawak sa kanyang bewang. Miss, you might fall. Hindi sa akin, pero sa sahig. Mag-ingat ka. Nakatitig na sambit ng lalaki sa kanya bago siya nito binitawan at itayo na maayos. Hindi pa man siya nakakabawi sa presensya ng lalaki ay tinalikuran na siya kaagad ito at hindi niya iyon ikinatuwa. Inaamin niyang napakalakas ang dating nito sa kanya. Hey! Where are you going? Pagkatapos mong hawakan ng bewang ko, lalayasan mo ko? Malakas sa sigaw niya sa lalaking papalayo na at patungo sa dance floor. Tila walang narinig ang lalaki kaya sinundan niya ito. Pero nawala na sa paningin niya dahil sa nagsisiksikan ng mga tao sa dance floor. Hinanap ng mga mata niya si Evan pero wala na rin ang kaibigan sa dati nitong pwesto. Sa palagay niya ay baka nakahanap na ito na mabibiktima na naman. Dahil nga sa kalasingan, nagpatuloy si Elaine sa pagsasayaw at sumasabay ang katawan niya sa aliw na musika. Samantala, kanina pa nakatitig si Tristan sa dalagang sinalo niya kanina na muntik na matumba. Naagaw ng babae ang atensyon niya. Mula pa kasi nang pumasok ang babae sa bar ay halata ang pagkabalisa nito. Napadpad siya sa lugar na iyon para makalimot. Siya si Tristan Choi Munar, half Filipino at half Chinese. Your smells pretty good. Malalim ang boses sa wika niya sa babae. Nagulat pa ito na bigla niyang hapitin ang bewang nito sabay samyo sa leeg ng babae. Mabango rin ang labi ko. Wanna try? Napangisi si Tristan dahil sa sinabi ng babae. Hindi niya akalain na sa inosente nitong muka ay game ito sa bagay na iyon. Wala na siyang inaksayang segundo at agad niya sinunggaban ang mapupulang labi nito sa gitna mismo ng dance floor hanggang sa naging mapusok at mainit na ang tagpong iyon. Unti-unting nilalayo ni Tristan si Elaine mula sa kumpol ng mga tao habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Nahinto lang ang ginagawa nila nang marating nila ng pintuan ng bar. Inalalayan ni Tristan ang babae hanggang sa maisakay niya ito sa kanyang mamahaling sasakyan. Pagkarating sa isang hotel ay wala na nga siyang inaksaya pang oras at agad na isinigawa ang dapat na mangyari sa kanila ng babaeng lasing at bit-bit mula sa bar. Kinabukasan, hala, nasan ako? Naalipungatan na tanong ni Elaine sa kanyang sarili. Nang tumingin siya sa kanyang tabi, ay napakagat siya na pang-ibabang labi. Pumungat sa paningin niya ang isang lalaki na mahimbing na natutulog. Tulad niya ay wala ring itong saplot. Nang maalala ang nangyari ay nakaramdam siya ng hiya sa sarili.
Hindi siya makapaniwala na nagawa niya ang bagay na iyon. Maingat siyang tumayo at dahan-dahang nagbihis. Nang maayos niya ang sarili, tinungo niya ang pintuan. Nagawa pa muna niyang pagmasdan muli ang gwapong mukha ng lalaki bago niya ito tuluyang iwan. Agad siya pumara ng taxi. Manong, sa Del Pilar po, sa Tondo. Napasandal siya sa kinaupuan at ipinikit ang mga mata. Inalala niya ang imahe ng lalaking iniwan niya sa hotel. Para sa kanya, perpekto ang mukha nito. Mahaba ang pilik mata na may pagkasingkit, matangos ang ilong na bumagay sa hugis sa labi nito. Naku, ano oras na pala? Ang flight ko! Aburido siya, lalo na makita ang oras na nasa dashboard ng sasakyan. Manong, baka pwedeng pakibilisan po. Neng, hindi lumilipad ang sasakyan ko para pabilisan mo sa gitna ng trapiko. Nainit din namang sagot ng driver sa kanya. Napabugas siya ng hangin at hindi na nagsalita pa. Pagkarating sa apartment, ang nag-aalalang mukha ni Evan ang sumalubong sa kanya. Hoy Ineng, lumandi ka lang kagabi, nakalimutan mo na gumamit ng cellphone. Hindi ka man lang tumawag kung nasaan ka. Nakapamewang na sita nito sa kanya. Nakuha mo pa akong sermonan. Pwede masabiyahe na lang yan, baka mahuli na ako sa flight. Nagmamadali siyang naligo at nagbihis pagkatapos ay ibinitbit ang maleta niya. Habang sa biyahe, hindi nga siya tinigilan ni Evan. Kamusta experience mo? Malaman ba o masakit? Natatawa nitong bulong sa kanya. Huy, baka maninig ka ng driver, Evan. Isa pa, kailan pa kinukwentong bagay na yun? Tigilan mo na nga ako. Sumasakit lalong ulo ko sa'yo. Hindi lang ulong masakit sa'yo, kundi buong katawan mo. Wika nito, sabay halakhak. Pababa nga ng sasakyan ay may pagkaika siya kung maglakad. Hindi naman maiwasan ni Eva na hindi pagmasdan ng paglalakad ni Elaine. Napangiti ito. Yes, confirm! Sa wakas, nabinyagan ka na. Congrats! Welcome sa samahan ng mga hindi na virgin! Halakhak nito. Huwag ka na nga maingay dyan. Mauna na ako. Mag-ingat ka ha. Hindi na pinatagal ni Elaine ang pagpapaalam. Nahihiya siya dahil sa mga sinasabi ni Evan. Mabuti na lamang at nakahabol pa si Elaine sa kanyang flight patungong Capiz. Nagtaka si Evan na sa isang probinsya pala siya magtatrabaho. Gusto kasi niya ang mga tanawin at sariwang hangin sa probinsya. Bukod doon, malaki na ang sweldo at libre pa ang lahat. Ang sarap ng simoy ng hangin! Pinikit niya ang mga mata at dinama ang dampi ng hangin sa kanyang balat. Ganito pala kasariwa ang hangin sa probinsya. May sumundo sa kanyang driver, si Mang Berto. Namamangha siya sa bawat daraanan nila. Napakaganda ng lugar. Luntian ng mga punong nagsasayawan dahil sa pagaspas ng hangin. Ma'am, nandito na po tayo. Anunsyo ni Mang Berto. Kumunot ang noo niya. Wag niyo naman po akong tawaging ma'am. Feeling ko tuloy bisita ako. Mahina siyang natawa. Sus, okay lang yan ma'am. Kayo din naman ang maiiwan dito sa mansyon. Magbubuhay mayaman na po kayo. Natawa ang may katandaan na driver. Naku po Manong, magkakasundo tayo niyan. Mahilig din pala kayo magpatawa. Segunda niya. Tinulungan siya ni Mang Berto sa mga gamit niya. Halos malula siya sa malawak na lupain nakikita niya. Lalo na ang malaking bahay na nasa harapan niya. Ay kabayo! Natapilok siya. Napakamot siya sa ulo. Kamamadali niya, kanina ay heels pa rin ang suot niya. Naku, ang tanga ko. Bakit hindi ko napalitan ang heels ko na to? Pag-angat niya ng tingin ay sumalubong sa kanya ang kanyang amo. Pilit siyang ngumiti. Wala po kayong nakita at narinig ha? Ako po pala si Maria Elaine Abril, ang magiging caretaker ng mansyon ninyo. Magalang niyang pagpapakilala. Ngumiti ang matanda. Magandang araw, Iha. Ako naman si Mr. Christopher Roque. Pero Don Canor ang tawag ng lahat sa akin ng mga taga rito. Nga pala, mailan din akong mga kabayo rito. Lumapit siya sa matanda at tigmano. Ikinatuwa naman ito yun. Palabiro rin po pala kayo. Expression ko na kasi ang kabayo kapag nagugulat ako. Kinabukasan ay inilibot muna siya ni Don Canor sa lupain nito. Aalis kasi ito bukas patungo sa France.
Doon muna ito maninirahan pasamantala. Siya ang maiiwan na tagapamahala sa mansyon nandun. Samantala, ang pinagkakatiwalaan naman nitong tauhan sa sakahan ang namumuno sa bukidin nito. Grabe! Ang yaman niyo po! Kanina pa tayo nag-iikot, hindi pa rin tapos doon. Manghang-mangha niya. Nako, wala lang ito. Baliwala ang yaman kung hindi ka masaya, iha. Yan ang tandaan mo. Nawalan ako ng oras para bumuo ng sarili kong pamilya. May lungkot sa boses si Don Canor. Wala po kayong pamilya? Maingat na tanong niya. Tumango ang matanda. Baka makahanap pa po kayo sa ibang bansa. Kaya pa yan, kahit patanda na. Pogi pa din naman, malakas pa din ang dating ninyo. Tumawa ang matanda. Hay nako, napakalakas mo mambola. Malabo na yan. Hindi ako nagkaroon ng pamilya dahil nag-focus ako rito sa mga lupain ko. Malungkot din pala ang maging mag-isa. Tumagal ang kanilang naging kwentuhan. Sari-sari ang emosyon na naramdaman ni Elaine dahil sa matanda. Kinabukasan ay bumiyahe na nga ang Don. Kasama siya naghatid sa airport. Sa ilang araw na pananatili niya dito ay hindi niya nakukuhang maboring. Naglilibot-libot siya sa buong lupain. Nakasundo na rin niya ang mga trabahador ng Don. Nakasanayan na rin niyang maagang nagigising tulad ng mga taga rito. May kadiliman pa sa labas dahil pasikat pa lang ang araw. Pagbaba niya ay nagulat siya dahil may tao sa kusina. Akala niya ay magnanakaw ito. Kaya dahan-dahan siya naglakad pagkatapos niyang makuha ang latigo. Ang agaw mo magnakaw ha? Mahinang saad ni Elaine na iyahampas na sana ang latigo kahit hindi pa tuluyan nakakalapit. What the freak? Sigaw ng lalaki nang magulat sa presensya ni Elaine kaya naman agad na binuksan ng ilaw. Nanlaki ang mga mata ni Elaine na makita kung sino ito. Ito ang lalaki na kahalikan niya. Ang lalaking nakakuha ng kanyang virginity. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Elaine. Ha? Dapat ako magtatanong sa iyo niyan. Ang may-ari ng mansyon na ito ay ang kapatid ng lola ko. Sagot ni Tristan. Are you trying to kill me? Put that down. Turo ni Tristan sa latigo. Totoo ba yan? Baka nagpapanggap ka lang para makapasok ka dito. O baka sinusundan mo lang ako. Nagduda pa rin siya. Who are you para sundan ka dito? Nakataas ang kilay ni Tristan. Tila hindi maalala si Elaine. Seryoso ka? Hindi mo ka naalala? Tignan mo nga maganda kong muka. Hindi makapaniwala si Elaine. Ilang segundo siyang tinitigan ng lalaki bago ito ngumisi ng nakakaloko. Oh yes, I remember now. You are that woman in the bar at nakasama ko sa hotel. The virgin one. Ang nagmamakaawang ipasok ko ng dahan-dahan. Namula si Elaine dahil sa kahihiyan. Hindi niya maalala ang ganap na iyon. Pero dahil binanggit iyon ng lalaki, ay nagsulputan sa utak niya ang mga nangyari. Iyahampas ko sa iyong latigo o titigil ka? Banta niya, pero hindi natinag ang lalaki. Ang unang humalik sa akin at iniwan ako pagkatapos. Hindi pa rin tumigil ang lalaki. So, it's you, huh? Then how was it? Heaven? Pangaasar pa rin ito. Hindi ka talaga titigil? Hoy lalaki, hindi ka magaling. Hindi ako nasatisfy. Kaya nga kita nilayasan eh. Naglalabasan ng ugat sa kanyang leeg dahil sa pagsigaw sa inis nito. Lalo naman lumawak ang ngiti ng lalaki. Ouch! Ang sakit naman. You wanna try again? This time, I'll make sure you'll be satisfied. Kumindat pa ito. Lalo siyang nainis sa lalaki. Akma niyang iyahampas ang latigo, ngunit mabilis na tumakbo ang lalaki. Pastilyan ka lalaki ka! Huwag na huwag kang mauhuli sa akin ng buhay! Hinabol niya ito. Hey, I'm just trying to satisfy you. Tapos ikaw pang galit? Dahan-dahan lang ang takbo ng lalaki, pero hindi pa rin niya ito maabutan. Pwisit ka! Huwag kang babalik dito ah! Tumigil siya sa pagtakbo. Masyado na kasi siyang napapagod. Hinayaan niya na lang ang lalaking tumakbong mag-isa at bumalik na sa mansyon. Ginutom siya sa pagtakbo.
Nakita niyang may nakahain sa mesa. Nagawa mo pang magluto. Naupo siya at nilantakan ng pagkain. Oh, bakit ka bumalik? Puno ang bibig niya ng pagkain. Nasa tabi pa rin niya ang latigo. Of course, dito ako titira. Alangan naman sa labas ako matutulog. Sarcastic kong sagot nito. Tsaka, huwag mo ubusin ang niluto ko. Di pa ako nag-aalmusal. Ano? Dito ka titira? Gulat na tanong niya. Aba, mamaya hindi yan totoo. Kailangan kong tawagan si Don Canor. Isa pa, nagawa mo na nga magnakaw ng food sa ref eh. Kitam, tukoy pa niya sa pagkain na niluto nito. Go on, kahit i-loudspeaker mo pa. Kiss me more, please. Panggagaya ng lalaki sa boses niya noong may ginagawa silang kababalaghan. Nakuha pa nitong dumaing kaya mas lalo siyang narindi. Kapag hindi ka tumigil, ipapalapa talaga kita sa kalabaw. Pulang-pula na ang mukha niya. Hello, Don Canor. May nakapasok po atang hindi taga rito. Agad niya sumbong sa matanda. Is that Tristan? Oh, nakalimutan ko sabihin sa iyo na mananatili siya riyan for some reasons. Call me again, Iha, kapag may problema ka rin sa apo ko. Tugon ni Don Canor. Ilang minuto pa ang tinagal ng tawag hanggang sa matapos ito ay nakangiti lamang ang lalaki na mukhang panalo. See, I told you. Paano ba yan? Ako ang makakasama mo dito. Nangaasar pa rin si Tristan. Ano naman paki ko? Ha? Iwasan mo ko at iiwasan kita para hindi ako mapuno sa'yo at ang hindi kita mapalapas sa kalabaw, baka at kabayo. Hasik niya at saka na tumayo at niligpit ang pinagkainan. Samantala, kahit alam ni Tristan na pikon na ang babae sa kanya, ay hindi niya pa rin ito tinitigilan. Tigilan mo ako, buwisit ka! Tumalikod ang babae at tinungo ang pintuan palabas sa mansyon. Hey, what's your name, lady? By the way, I'm Tristan Choi Munar, ang lalaki magsasatisfy sa'yo balang araw. Pahabol niya sigaw, pero hindi na siya nilingon pa ng babae. Napangiti si Tristan nang mapansin na hindi nagtira ang babae na pagkain na niluto niya. Maliit na babae pero malaki ang bodega sa tiyan. Bulong niya, nagtungo siya sa kusina at muling nagluto ng kanyang almusalin. Pagkaligo ni Tristan ay tinawagan niya ang kanyang lolo at kinuha ang impormasyon ng babaeng makakasama niya sa bahay na iyon. Maria Elaine April. Bulong niya habang binabasa ang files na pinasa ng kanyang lolo na nasa laptop niya. Samantala, nagtungo si Elaine sa kanyang silid at mabilis na tinawagan si Evan. Oh, bakit? Akala ko nagka-amnesia ka na. Di mo na ako naalalang tawagan ha? May pagtatapong bungad na sagot ni Evan mula sa kabilang linya. Evan, nandito siya. Ha? Sino nandyan? Pwede pang kumpletuhin mo? Hindi ako manghuhula, bruha. The one who took my virginity. Si Tristan Choi Munad. Nakakainis. Pinapaalala niya sa akin ang nangyari. Akala niya ay dadamayin siya ni Evan. Pero nagkamali siya dahil lalo pa siya nitong inasar. Really? Well, mukha yatang hindi ka na mag-isa kapag uuwi ka rito. 3 na kayo. Napabusangot siya. Nai-imagine niya ang malademonyong mukha ni Evan kapag inaasar siya nito. Bakit naman 3, Abel? Siyempre, kasama mo na si Tristan at ang anak niyo. Go girl! Ilaban ng bataan! Malakas pa na halakhak ni Evan. Ewan ko sa'yo, Evan. Wala kang kwenta kausap. Kunwari naiinis niya. Wika, sabay putol sa tawag. Sa bawat araw naman na lumilipas, ay pinipilit niyang iwasan si Tristan. Ngunit kahit malaki ang mansyon, ay hindi pa rin maiwasan na mag-cruise ang landas sila na para bang sinasadya na iyon ng lalaki. Sinusundan mo ko, no? Nakapamewang na tanong niya. Kapag nasa kusina ako, nasa kusina ka rin. Ha? Ilan ba ang kusina para sabihin mo sinusundan kita? Ikaw nga, kapag nag-eehersisyo ako, nandoon ka rin. Tinitignan mo abs ko, no? At hindi rin naman nagpatalo si Tristan sa kanya. Ano man titignan ko sa abs mo? Butot balat ka nga. Talaga ba? Nakangisi na wika nito
Tsaka hinubad ang suot na puting sando. Napalunok siya nang tumambad sa paningin niya ang sexy na katawan ng lalaki. Napansin iyon ni Tristan, kaya naman lalo pang lumapat ang pagkakangiti nito. Wow ha, sa harapan ko pa talaga ikaw naghubad. Hindi ka nakakaakit, huy, nakakadidi ka. Pilit na winawaksin ni Elaine ang naglalaro sa kanyang isipan. Bakit nakatingin ka pa rin? Nakakalokong wika nito. Anong nakatingin? Dalawa nga ang tingin ko sa'yo eh. Oh, nagpanggap siyang duling dahil sa pagkakapahiya. Imbis na asarin pa siya ni Tristan ay natawa tuloy ito dahil sa ginawa niya. Iniwan na lang ni Elaine si Tristan at mabilis na lumabas sa mansyon. Sa araw-araw, naging normal na nga ata sa kanila ang mag-asaran sa tuwing nagkakasalubong sila. Kahit saan man, maging ang mga tauhan sa asyenda na kilala na rin sila ay nasanay na sa bangay nilang dalawa. Anong ginagawa mo? Bakit nagsasaka ka riyan? Nanggugulo ka pa sa mga farmers. Pansin ni Elaine. Nasa sakahan kasi si Tristan. Maging ang suot nito ay para na ring magsasaka. Nandyan na naman ang basher ko. Huminto si Tristan sa ginagawa at tinignan ang dalaga. Nagsasaka ako. Bakit? May problema ba? Nag-angat ng isang kilay si Elaine. Hindi kasi siya maniniwala sa sagot ng lalaki. Ang baduy mo talaga magbiro? Hindi makatotohanan? Apo ka ni Don Canor tapos magsasaka ka? Tsaka posible rin na mayaman ang pamilya mo. Huwag ka nga magpanggap o kaya magpa-impress sa mga tao dito. Alam mo, ang ingay mo sa lahat ng bagay, no? Hindi ka naman marunong magluto. Pambabara ni Tristan. Kapatid siya ng lola ko. Hindi niya pa rin dapat ako cargo. Pamilya ko lang ang mayaman. I would rather choose to be magsasaka than to have their money. Mapaklang ngumiti si Tristan nang maalala ang rason kung bakit siya nandito sa probinsya ng lolo Canor niya. Ha? Bakit naman? Kung ako sa'yo, hindi na ako mag-aalinlangan pa. It's not bad to be a farmer but we have the opportunity to build a business sa pamamagitan na ipapamana sa iyo. Ako na nagsasabi sa iyo, hindi madali ang pagsasaka. Mahabang lintahan ni Elaine. Hindi niya kasi makuha ang punto ni Tristan. Mahabang pasensya ang pinigtas si Elaine dahil ngayon ay naiinis na si Tristan sa kanya. Why do you care? Ang dali mo sabihin yan because you're not in my shoe. Mas hindi madali ang mararanasan ko kung sakali kaysa ang magsaka. Stop talking like you were once in my situation. Wala kang alam. Halata ang inis sa boses si Tristan. Nagulat si Elaine sa naging reaksyon ng lalaki. Tulala na lang niya sinundan ito ng tingin habang papalayo. Nakaramdam siya ng guilt na pasobra kasi yata ang biro niya. Buong araw na tahimik ang loob ng mansyon at walang nangyaring bangayan sa pagitan nila. Hindi rin lumabas si Tristan sa kwarto nito. Kinabukasan. Kuya Nilo, kumain na po ba kayo? Tanong ni Elaine sa matandang nagsasaka sa sakahan ni Don Canor. Hindi pa nga eh. Pareho kami ni Tristan. Napakabait na bata. Tinulungan ako. Ani ni Nilo nang mayroong ngiti sa labi. Lumapat ang pagkakangiti niya na marinig ang pangalan ni Tristan. Natanaw niya ito na masayang nagsasaka kasama ang ilan pang mga trabahador. Ganoon po ba? Magkahanda po ako ng pagkain niyo dito sa kubo. Tawagin niyo na lang din po si Tristan para pagbalik niyo ay nakahanda ng pagkain. Kahit nahihiya ang matanda, sumunod pa rin ito. Sinadya niyang gumising na maaga para ipagluto ng almusal si Tristan. Paraan na rin niya iyon upang maghingi ng patawad kay Tristan. Mabilis siyang kumilos at inihanda ang almusal. Nandiyan na pala kayo, Mang Nilo at Tristan. Kumain na kayo. Nahihiya pa rin siya sa harapan ni Tristan. Pinagmasdan naman ni Tristan ang nakahandang pagkain. Hindi ito familiar sa kanya. Nahihiya rin siyang tumanggi kay Elaine dahil nakaharap si Mang Nilo. Sakto talaga, gutom na ako. Maraming salamat Elaine. Mabuti ay hindi ka nabubudyo dito. Ani ni Mang Nilo. Hindi naman po. Bukod sa hindi ko pa nalilibot ang buong lupain ni Don Canor sa sobrang laki,
ay nag-enjoy po akong pinagmamasdan ang mga berdeng nakapalibot sa mansyon. Magalang na sagot niya sa matanda. Ganoon ba? Mabuti din pala at dumating si Tristan para mayroon ka ng kasama. Inosenteng sambit ni Mang Nilo. Ay nako, hindi po yun nakabuti. Sagot niya, ngunit tumingin sa kanya bigla si Tristan. Joke lang po. Maiwan ko na po kayo. Marami pa kasi akong gagawin sa loob ng mansyon. Tumayo siya at mabilis sa umalis. Napakagat siya ng labi at binatukan ang sarili. Ang tanga mo talaga, Elaine. Bakit mo yung sinabi? Dapat nga naghingi ka ng sorry. Sita niya sa kanyang sarili. Kinahapunan, nagluto siya ng kare-kare para sa hapunan nila ni Tristan. Tristan, naghanda na ako ng pagkain. Gusto mo sumabay? Masama pa namang pinaghihintay ang pagkain. Baka bumagal ang ani. Pananakot niya sa lalaki. Inayos muna ni Tristan ang kanyang buhok pagkatapos tanggalin ang suot na sombrero. Tinakot mo pa ako. Anong ulam? Kare-kare ba to? Sunod-sunod na tanong ni Tristan habang pinagmamasdan ang nakahain. Hindi ka ba kumakain ng kare-kare? Allergic ka ba sa mani? Nag-aalalang tanong ni Elaine. No, I'm not. First time ko lang kumain ng kare-kare. Ayoko kasi ng amoy. Naglagay si Tristan sa pinggan niya at tinikman iyon. Masarap pala. Talaga? Mabuti naman nagustuhan mo. Biglang umaliwalas ang mukha niya nang marinig ang sinabi ni Tristan. Tahimik na silang kumakain nang basagin niya ang katahimikan. Sorry pala sa nasabi ko kahapon. Nahinto sa pagkain si Tristan at tinignan siya. Sorry kung nasaktan ka sa sinabi ko. Masyado akong nangialam sa iyo kahit hindi ko alam ang dahilan ng pagpunta mo dito. Kaya sige na, patawarin mo na ako. Huwag ka na magalit. Tsaka ayoko ng masyadong tahimik. Para tayo may mga sakit. Hindi naman ako galit. You just reminded me why I am here. Tsaka, namiss mo lang ako kaya akala mo galit ako. Pilyo nitong wika. Bumalik na naman ang pakikipag-asaran ni Tristan sa kanya. Hoy, hindi kita miss no? Pero bakit ka nga ba nandito? Sabihin mo na. Tayong dalawa lang naman. Promise. Hindi ko talaga ipagkakalat. Tinitigan muna siya ni Tristan. Tinitimbang kung sasabihin ba sa kanya o hindi. Sa huli ay humugot ito ng malalim na hininga bago nagsalita. My family doesn't have any idea where I am. Hindi naman sila close kay Lolo Kanod. Bukod sa patay na ang lola ko, ay malayo siya sa amin. They want me to get married to get a company I am dreaming to have. Ayoko pang ikasal. At ayoko maikasal sa hindi ko mahal. Kaya, I decided to run. Mahabang paliwanag ni Tristan. Kaya nagsaka ka? Pero wala ka bang ekstrang pera? Kunot noong tanong niya. I don't have much cash with me. Ayoko ring gamitin ng ATM at online banking because they will able to trace me. Kailangan ko magtrabaho and this is the simple I can do for myself. Masaya naman na magsaka eh. Teka, bakit ba ang dami mong tanong? Ikaw nga, pagtapos mong ibigay ang sarili mo, nilayasan mo ko. Hindi naiilang na sinabi ni Tristan. Hindi ka talaga makamove on dyan, no? Ganyan ba ako ka-memorable sa iyo, ha? Tumaas na naman ang boses niya. Nagawa na naman nilang mag-asaran. Tumutulong na rin si Elaine sa sakahan, kasabay si Tristan. Wala rin kasi siyang magawa. Dahil palagi na lang siya nasa mansyon. Tulungan na kita. Alok ni Dave, isang binata na nagsasaka rin. Ayun, salamat. Ngumiti siya sa lalaki. Napapaamo mo talaga ang mga kalabaw? Mangha na tanong niya na magkwento si Dave sa kanya. Oo naman, madali lang naman, basta marunong ka mag-alaga. Gusto mong hawakan? Ingat ka lang, baka marumihan ang damit mo. Nakangiting si Dave na inalalayan siya para mahawakan ng kalabaw. Wow! Ang saya naman! Ngiti niya kay Dave at nagpatuloy sa ginagawang paghaplos sa kalabaw. Sa di kalayuan, salubong ang kiling ni Tristan na nakatingin kina Elaine at Dave. Hindi niya maintindihan na sarili.
Hindi kasi niya gusto ang ginawang pagngiti ni Elaine kay Dave. Tinulungan pa ni Dave si Elaine na hawakan ng kalabaw at nahawakan pa nga nito ang kamay ng babae. Nakita iyon ni Tristan at nakaramdam siya ng kakaiba. Hanggang sa pag-uwi ay tahimik pa rin si Tristan. Napansin iyon ni Elaine. Tahimik mo pansin ni Elaine. May pangit kasi ako nakita. Pambabara ni Tristan. Wow! Ako ba'y tinutukoy mo? Nahiya naman ako sa'yo. May salamin ako sa kwarto ko, kaya alam kong maganda ako. Akala ko, mabangis ang mga kalabaw. Hindi pala. Biglang pag-iiba ni Elaine sa topic. Ikaw lang naman na mabangis Para kang leyon. Pwede bang tumigil ka? Pangit mo na nga. Pangit pa ng ugali mo. Lagi mong binabara mga sinasabi ko. May problema ka ba Mukhang napipikon na ang dalaga sa biglang kakaibang pakikitungo ng binata sa kanya. Humugot ng malalim na hininga si Tristan at kinalma ang sarili. Sige, kung matino ang sasabihin mo, makikinig na ako. Ano ba yun? Lihim na napangiti si Tristan na magliwanag ang mukha ni Elaine at nagsimula magkwento. Kasi, 1 buwan na rin ako dito pero hindi ko pa nahawakan yung kalabaw. Kanina lang dahil kay Dave. Ang amo niya sa mga hayop niya. Siyempre hayop niya yun, kaya maamo talaga. Magtaka ka, gusto iyo umamo. Hindi naman ikaw nag-aalaga. Pagputol niya sa kwento ng dalaga, naiinis talaga siya sa tuwing naririnig ang pangalan ng Dave na iyon. Pwede bang patapusin mo ko? Bakit kaya hindi mo gayahin si Dave? Mabait, tapos pogi pa. Paglalarawan ni Elaine. Kumunot ang noo niya. Di mo naman kasi sinabi na mahilig ka sa ganong mga muka. Mahimig na selos sa boses niya. Kita mo na? Ang sama na ugali mo. Grabe ka. O baka naman, nagseselos ka lang. Pangaasar ni Elaine. Tss. So, gusto mo ko? Hindi ka nag-react Assuming. Tipid lang na sagot niya at pinisil ang pisngi ng dalaga. Aray naman! Mabilis na nagpatiuna si Tristan at sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Samantala, simula ng gabing iyon ay hindi na natigat si Elaine kakaasar kay Tristan na may gusto ito sa kanya. Hindi rin naman sumasagot si Tristan at hinayaan niya lang ito. Mag-inom tayo ngayon. Marami ang naani natin. Tristan, sumama ka na. Ayan ni Mang Nilo kay Tristan. Sige po, maraming salamat sa inyo. Unang beses ko makaani bilang baguhang magsasaka. Hindi ka mahirap turuan at magaan ang mga kamay mo sa palay. Ani naman ang isa magsasaka. Paano ba yan? Magpaalam ka na sa nobya mo, Tristan. Pinalingan naman ni Mang Nilo si Elaine, tahimik lang na nakikinig. Nobyo mo si Tristan? Gulat na napalingon ang lahat kay Elaine dahil sa tanong ni Dave. Yes, she's my girlfriend. Si Tristan ang sumagot habang nakangisi pa ito. Pinanlakihan lang niya ng mata si Tristan. Hindi niya alam kung bakit nagsinungaling ito. O baka naman, tinitrip lang siya. Pero hindi niya iyong kinontra pa. Ganoon ba? May panghihinayang sa himig ni Dave na ikinangisi lalo ni Tristan. Siya nga po pala. Tutulungan ko na muna sila aning Carmen para makapaganda na rin ng hapunan. Kumain na muna tayo bago kayo mag-inuman. Mas maigi may laman ng tiyan. Hindi po ba? Wow! Ang swerte mo sa girlfriend mo, Tristan. Maganda na. Maalalahanin pa. Wika pa ng isang magsasaka. Kaya nga po, mahal na mahal ko to Sabay hapit ni Tristan sa bewang niya na ikinagulat niya. Ano bang trip mo, Mr. Choi Bulong niya sa lalaki malapat ang ngiti. Wala naman. Natutuwa kasi akong makita kapag namumulay ang mukha mo. Bulong nito sa kanya. Sige na, Tristan. Mamaya na yung bulungan ninyo. Pakawalan mo na siya para makapaghapunan na tayo. Sigaw ni Mang Nilo. Lihim na nagpasalamat si Elaine na sumang-ayon ng iba. Kaya kinalas din ni Tristan ang pagyakap nito sa kanya. Nang matapos maghapunan ang lahat, ay nag-umpisa na nga mag-inuman ang mga kalalakihan. Pagkatapos naman tumulong ni Elaine sa pagliligpit, ay nagpaalam na rin siya at nagtungo na sa mansyon. Dumiretso siya sa banyo para maligo.
Bakit ganito ang epekto sa akin ng lalaking yun? Kausap niya sa sarili habang patuloy na nababasa ng tubig mula sa shower ang buo niyang katawan. Naramdaman naman niya ang sobrang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos maligo, ay nagpatuyo ng buhok, ay tinawagan niya si Ivana. Oh, napatawag ka. Miss you na, girl. Kamusta ang bataan natin dyan? Pinasungkit mo na ba ulit kay Tristan? Hoy, Evan. Wala sa akin ang mapa ng bataan. Kaya wag may kamusta yan. Ano ang gagawin ko? Diyos ko. Si Tristan, sinabing girlfriend ako. Hindi rin kasi alam ng mga tao dito na apo siya ni Don Canod. Pak na pak! Ano naman kung ganoon din ang punta nyo? Kunwari ka pa, nagugustuhan mo rin naman na siguro. Umamin! Pangaasar ni Evan. Ewan ko sa'yo, hindi ka talaga matinong kausap. Pero oo na, magkukwento na ako. At nagsimula na nga siya ikwento ang mga ganap sa buhay niya. Hala girl! Mukhang naitarak na nga ni Tristan ang flagpole niya sa puso mo. Ay, kinikilig ako. Ewan ko, Ivana. Hindi pa ako sigurado. Sagot niya sa kaibigan. Bigla naman, may narinig siyang mga yabag na papalapit sa bukas niyang silid. Sige na, Ivana. Mukhang dumating na si Tristan. Pagkasabi ay agad niya pinindot ang end button. Tristan? Napapalunok siya sa nakikitang itsura nito. Para kasing mas lalo ito naging gwapo sa itsura nito. Nagulat pa kita? Wika ng binata na diretso lang sa pagpasok sa silid niya. Nakakagulat ka kasi. Mukha kang nakasinghot ng bato dahil sa itsura mo. Sandali! Anong ginagawa? Napasinghap siya na bigla siyang ihiga at ikulong sa mga bisig dito. Teka lang, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Nagkakandabulol na ang mga salita niya dahil sa posisyon nila. Isabay pa ang mga titig itong nakakatunaw. Pero napapikit na lang siya na unti-unting bumababa ang mukha nito sa kanya hanggang sa naramdaman na niya ang malambot itong labi sa labi niya. Ang marahang paghalik ni Tristan at unti-unting lumalalim hanggang sa pareho na silang naghahabol sa labi ng bawat isa. Gusto mo ba ako huminto? Just tell me if you want me to stop. Paos sa wika ni Tristan sa pagitan ng halikan nila. Hindi siya sumagot sa tanong nito. Bagkus, iniyakap pa niya ang dalawang braso sa leeg ng binata bilang tugon dito. Napangiti naman si Tristan at malugod na tinanggap ang imbitasyon ng dalaga sa kanya. Hilig mo talaga ang maghubad ng dami sa harapan ko, no? Tumalikod na si Elaine dahil nakabalandara na naman ang katawan ni Tristan. Para namang hindi mo pa ito nakita at nahawakan. Makahulog ang sinabi ni Tristan. Mapalasing o hindi, ang dami mong alam. Hindi na bumalik si Tristan sa inuman. Hindi kasi siya sanay sa alak na iniinom sa probinsyang kanilang kinaroroonan. Si Elaine na lang tuloy ang tumulo sa pagliligpit. Nasisiyahan na si Elaine sa mga gawaing pamprobinsya at unti-unti na siyang nasasanay. Dalawa sila ni Tristan. Oh, bakit wala ka sa sakahan? Pagising ni Elaine ay agad siyang bumaba at naabutan si Tristan na naghahanda ng kanilang kakainin. I need to rest. Also, I will go somewhere. Gusto mo sumama? I guess we both need it. Sige pa. Nandiyan naman ang isang sasakyan ni Don Canod. Magpapaalam na rin ako sa kanya. Finally, may mabuti ka ring nagawa. Pagpayag ni Elaine. Masyadong excited si Elaine. Sa ilang buwan din kasi niyang pagtatagal dito ay hindi pa siya nakakapasyal. Palagi lang siya nasa lupain o mansyon nandun. Ginamit nila ang sasakyan nandun at hinandalan ni Tristan ang kanyang waist up upang hindi sila maligaw. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elaine. Ililigaw kita. Walang hiyang sagot ni Tristan kaya sinamaan siya ng tingin ni Elaine. Kidding. Kung saan tayo dalhin ang mapa ko. Sa gitna ng biyahe nila ay kaswal lang silang nag-uusap at nag-iengganyo sa ganda ng mga daan. Kahit tiblip ito, manghang-mangha sila dahil ibang-iba ito sa Maynila na nakagawian nila. Pwede bang magdahan-dahan ka magmaneho? Alam mo bang, sabi nila, dito daw sa Capiz ay maraming aswang.
Kaya magdahan-dahan ka. Baka mamaya, may masagasaan ka na hindi nakikita. Pagsuway ni Elaine kay Tristan. Ano? 20s na. Naniniwala ka pa rin sa mga ganoon? Anak ng kalabaw ka naman. Napakamot ang ulo si Tristan. Nang dahil sa kalabaw, ay mayroong biglang naalala si Elaine. Speaking of that, bakit pala sinabi mo kay Dave na girlfriend mo ko? Akala ko ba crush mo lang ako? Nahihiya yung tinanong ni Elaine. Dinagdagan lamang niya na kaunting biro. Sa sobrang dami mo sinabi, nandito na tayo. Pag-iwas si Tristan sa tanong ni Elaine. Anong pangalan nito? Mukhang inabandona na. Obserba ni Elaine sa lugar. Ruins of Alcatraz. Dito sa barangay Kulasi, Sitio Nipa, Rojas City, Capiz. Kumpletong detalye na. Baka magtanong ka pa. Sagot ni Tristan. Maganda ka na. Aakyat na tayo sa taas. Nanlaki ang mata ni Elaine. Mataas at mabato kasi ang aakyatin nila. Mabuti na lamang ay nakasuot siya ng maluwag na pants. Ngunit maikli lang ang damit niya. Crop top kumbaga. Seryoso ba to? Bilisan mo na. Aalalayin naman kita kapag hindi ka masyado maingay. Nilagay na ni Tristan ang mga bagay na dadalhin niya sa taas. Hindi nahirapan umakyat si Tristan. Ngunit dahil kasama niya si Elaine ay nangalay siya ng sobra. Puro kasi ito picture na parang hindi mataas ang inaakyat. Kanina pa tayo dito. Nagpipicture ka pa rin? Saan ni Tristan? Sorry na. May picture ka naman dito. Pang-profile picture mo rin yun. Nagpa-cute pa si Elaine. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakarating na sila sa tuktok. Laking pagkamangha nilang dalawa, lalo na si Elaine, dahil tanaw ang dagat at nasa tuktok pa sila ng bundok. Nilabas si Tristan ang upuan na natutupi at doon silang dalawa naupo. Paano mo nahanap tong lugar? Hindi pa rin tumitigil kakakuha ng litrato si Elaine. Syempre may internet. Naka-free data ka, no? Pang-aalas ka ni Tristan. Hindi ka talaga makausap na matino, no? Magpicture na nga lang tayo para may mga magandang alaala tayong dalawa. Tinutok na ni Elaine ang kamera sa mukha nila ni Tristan. Tuwang-tuwa pa ang dalaga dahil sa magandang kuha nila sa larawan. Pareho silang naupo sa upuan na inihanda ni Tristan. Dave seems like you, kaya sinagot ko siyang girlfriend kita. Everyone them thinks that we're in a relationship. Panimula ni Tristan sa usapan at binuksan ang nasa latang alak. Ano naman kung gusto niya ako? Nagsiselos ka nga. Elaine, I don't want someone stealing my spot. Yeah, I like you. Pag-amin ni Tristan. Ang ingay mo palagi. But I had a crush on you. When you were walking through the dance floor, I was so shocked that you want me to take your virginity. Tapos, nilayasan mo lang ako. Oh, come on. Ipapahanap sana kita but I need to flee. Then fate led me here. To you. Mahabang dagdag ni Tristan. Grabe ka naman umamin. Masyado mong ginagalingan mag-English. Actually, it was my first time going in that kind of place. Sinadya ko talaga lumandi. Iniisip ko kasi, kinabukasan, hindi ko rin naman na makikitang nilandi ko. Pero anak ng toko ah. Lolo mo pala ang pinagtatabahuhan ko. Ang malala pa roon, naalala mo pa ako. Pagkakwento ni Elaine. Ano? Akala mo, ikaw lang mapapa-English, no? Siyempre ako rin dapat. Hindi nagpapatalong dinagdag ni Elaine. Plinano talaga ito ni Tristan. Gusto niya kasing gawin na espesyal ang pag-amin niya kay Elaine. Noong una pa lang niya nakita si Elaine, ay nagustuhan niya na ito dahil sa aura at mas lalo lang siyang nahulog dahil palagi silang magkasama. Idagdag pa na palagi silang nagbabangayan na ikinasaya niya. Ilang oras ang itinagal nila bago maisipan na bumaba. Kumain muna sila ng mga seafood. Tristan na Shokoy! Pagtawag ni Elaine nang pareho silang nasa pinto ng kanila mga kwarto. Gabi na makauwi sila kaya diretso pahinga na sila. Masungit na tumingin sa kanya si Tristan at hinihintay ang sasabihin niya. Gusto rin kita. Kahit ang sama na ugali mo sa akin.
Mabilis at tumakbo si Elaine sa kanyang kwarto at sinarado agad ito dahil nahihiya siya sa ginagawa niya. Sa kanyang pag-amin ay hindi siya pinatulog ito. Nagpatanghali ng gising si Elaine para hindi siya maabutan ni Tristan. Pagpunta niya sa kusina ay mayroong nakahanda na pagkain at may sulat pang iniwan kaya binasa niya ito. I wish you had a great sleep because of my confessions. Kumain ka pagising mo. Tristan, pagbasa ni Elaine sa nakasulat. Wow! Sinong makakatulog na maayos kung umamin ka? Sagot ni Elaine sa kanyang sarili. So, kinilig ka nga dahil umamin ako. Pagsabat ni Tristan kay Elaine na kinakausap ang sarili. Ay kabayo! Napahawak si Elaine sa kanyang dibdib sa gulat dahil sa presensya ni Tristan. Bahal magsalita sa harapan ko. Hilig mo manggulat? Hindi kita i-crush back dyan eh. But you said last na gusto mo rin ako, kaya wala nang bawian. Kumindat si Tristan. Sumilip lamang siya kay Elaine bago siya muling bumalik sa pagsasaka. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin makapaniwala si Elaine na sa yaman ni Tristan ay pinili nitong mamuhay na simple at piniling wag gastusin ang perang galing sa pamilya nito. Bagong ligo mga kalabaw mo ah. Bati ni Elaine kay Dave na dumadaan sa kanyang harapan kasama ang ilang kalabaw. Siyempre naman, mahal na sa amo. Mayabang na sinabi ni Dave. Bagay sa'yo ang magsuot ng bestida. Unang beses kitang nakita ng kasuot ng ganyan. Bati pa ni Dave. First time lang kasi ang magsuot ni Elaine ng mga bestida dito sa probinsya at talaga namang hapit sa kanyang katawan ang damit. Talaga ba? Salamat sa compliment. Naiilang nang umiti si Elaine. Bagay naman talaga sa'yo. Mas lalo kang ang gumaganda. Dagdag pa ni Dave. Syempre naman, ako ang boyfriend. Nasa tamang tao. Kaya nasa tamang pag-aalaga. At sa puntong ito ay hindi na si Elaine ang sumagot, kundi si Tristan. Humawak pa ito sa kanyang bewang, kaya napatingin at nawalan ng gana si Dave. Umalis na si Dave dahil nariyan na ang presensya ni Tristan. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ni Tristan. Alam na nga may boyfriend, balak pang pumorma. Mas lalo kang gumaganda. Panggagaya ni Tristan sa boses si Dave. Tumigil ka nga. Mamaya ay may makarinig sa iyo. Sabihin ay nangaaway ka pa. But thanks. May silbi rin pala ang pagiging palasulpot mo. Hindi ba't may trabaho ka pa? May kinuha si Tristan at iniabot ito kay Elaine. Mga pinitas na magagandang bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Bagay ang bulaklak na to sa bestida na suot mo. Pagpuri ni Tristan, hindi maitago ni Elaine ang kanyang kilig. Hindi ka talaga nagpapatalo ah? At saan mo naman ito pinitas? Nagpaalam ka ba sa may-ari? Tanong ni Elaine para maibsan ang kilig na nadarama niya. Hindi ko naman kailangang magpaalam dahil aking tanim yan. Pilong nakangiti na sagot ni Tristan dahil alam niyang natuwa si Elaine sa bulaklak na binigay niya. Hindi ito mamahali na mga bulaklak na nakagawian niyang ibigay sa mga naging babae niya. Ngunit ang binigay niya kay Elaine ay ang pinaka-espesyal dahil siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Totoo? Pwede ko ba makita? Namamanghang sinabi ni Elaine. Mamaya na. I will call you if the sun is about to go down. Mas magandang tignan. Sabik na sabik si Elaine makita ang pinagtataniman ni Tristan. Wala kasi siyang alam tungkol dito at hindi niya na iniisip na gagawin ito ni Tristan. Na ang lalaking kagaya ni Tristan ay hindi gagawa ng ganoon, lalo na maloko ang lalaki na ito. Inayos si Elaine ng kanyang sarili na akala mo ay magde-date sila ni Tristan. Ang ganda mo, tapos nagpapaganda ka palalo. Puri ni Tristan. Sus? Nagsaselos ka lang dahil napuri ako ni Dave. Pambabara ni Elaine. Huwag mo ang bagitin yan. Tara na, baka hindi natin maabutan na sunset. Hindi na nakapag-react si Elaine nang hawakan ni Tristan ng kanyang kamay. Sakay. Binalada ni Tristan ang kabayo. Ha? Marunong ka? Nagtatakang tanong ni Elaine. Hindi ito nauubusan ng sorpresa sa mga bagay na kayang gawin ni Tristan. Yeah, maamo to. Huwag kang mag-alala. At mas pogi.
kaisa sa kalabaw niya. Alam na agad ni Elaine kung sino ang tinutukoy ni Tristan, kaya pinisil niya ang ilong nito. Umamin na ako sa'yo. Hindi ako basta-basta nagkakagusto sa lalaki. So trust my feelings at huwag kang magselos. Ang cute mo eh. Paglalambing ni Elaine. Inalalayan siya ni Tristan na sumakay sa kabayo. Hindi naman malayo ang pinuntahan nila dahil parte pa rin ito ng lupain ni Don Canor. Binili lang ni Tristan ang lupang ginamit niya kahit hindi na ito pinapabayaran sa kanya. Hindi pa sila lahat sumisibol at malaki. Pero may progress na. Sila lang ang mabilis tumubo, kaya sila lang ang natanim ko. Paliwanag ni Tristan. As I stay here, I love planting, so I decided to plant these flowers. Tsaka malalayo ang bilihan. They may not have the expensive one, at least it's special that only for you. Hindi makasagot si Elaine dahil sa ganda. Maayos na maayos kasi ang pagkukumpulan ng mga bulaklak at magaganda ang mga kulay ng mga ito. Ang ganda! Mangha pa rin ni Elaine. Akalain mong may ganito ka rin palang side? I appreciate all your efforts. Nagdala si Tristan ng banig para maupo sila sa tabi ng mga bulaklak. Pareho nilang pinagmamastan ang papalubog na araw. Sa araw na tumatagal silang magkasama, nararamdaman din ang pagmamahalan nila, kontento, at sila sa relasyon na mayroon sila. Marami silang natutuklasan sa isa't isa na mas lalong nagiging dahilan para mahalin nila ang isa't isa. Napagod ka ba ngayong araw? Gusto mo, mag-inom muna tayo. It is where we started. Napang-akit na sinabi ni Elaine. Someone wants to make love? Tugon naman ni Tristan. We will see. Naglabas ng alak si Elaine. Binili niya ito sa bayan dahil namimiss niya na uminom, lalo na si Evan ng kanyang kaibigan na lagi nag-aaya sa kanyang uminom. Pareho silang nabitis sa alak. Si Tristan ay hindi palasing at medyo naman ang kalasingan ni Elaine na nagiging wild na. Pumatong na siya sa hita ni Tristan at nilagay ang dalawang kamay sa leeg ng lalaki. Love you, namamao sa sinabi ni Elaine. Like the color of your dress, red. I love you. Hinalikan na ni Tristan si Elaine hanggang sa lumalim na ang halikan nila. Pero ngayon ay magkakilala na at mahal na nila ang isa't isa. Hindi kagaya noon na pareho silang estranghero. Kinamit na ni Tristan ang perang ipon niya para mailabas si Elaine. Hindi din naman pumapayag si Elaine na walang ambag dahil pareho lang naman silang nagtatrabaho. I should the one who's providing you that. Ani ni Tristan nang si Elaine ang magbayad ng pinang-grocery nila. Pareho lang naman tayong kakain nito. Hayaan mo na, ikaw na lang palagi. Para saan pala ako nagtatrabaho? Sagot naman ni Elaine. Give and take sila palagi, kahit hindi ayon sa gusto ni Tristan. Dahil gusto nito, siya lahat ang magbibigay. Ngunit hindi ganoon ang mentalidad ni Elaine na ang lalaki lahat ang gagastos. Gusto niya rin ipakita na kahit babae siya ay kaya niya rin ang mag-provide. Kamusang kare-kare na luto ko? Kinakabahan na tanong ni Elaine. Hindi ko naman ito magiging paborito kung hindi mo pinatikim sa akin. So as usual, masarap siya. Hinahanap-hanap na ni Tristan ang niluluto ni Elaine na kare-kare na naging paborito niya. Sus, kaya mo rin naman lutuin yan eh. Pero iba pa rin kapag luto mo. Tandaan mo yan. Sagot ni Tristan na hindi nagpapatalo. Kinaumagahan, naisipan nilang paliguan ang kabayo. Ang kabayo na alaga ni Tristan na pinangalanan niyang El. Kinuha niya sa pangalan ni Elaine. El, dahan-dahan lang, nababasa kami. Malambing na sinabi ni Tristan sa alaga na para ba sumasagot ito. Oo nga, mas malaki ka pa sa akin. Hinaplos-haplos pa ni Elaine ang buntot ng kabayo. Kaya naman, winawagayway ng kabayo ang buntot na unti-unti nang lumalakas. Dahan-dahan lang! Nahulog na si Elaine sa taihan ng mga kalabaw dahil sa lakas ng persa ng kabayo. Elaine! Nabigla si Tristan sa nangyari. Kailan pa ako naging kalabaw? Parang basang sisiw si Elaine
at ang kulay puti niyang damit at katawan ay pareho ng itim dahil sa taihan ng kalabaw. I'm sorry, let me wash you. Nakalimutan ko sabihin sa iyo na ayaw niyang hinahawa ka sa buntot. Paghingi ng paumanhin ni Tristan. Ngunit bago niya buhusan si Elaine, ay pinicturean niya muna ang itsura nito. Nakikitan kasi siya sa itsura ng kasintahan. Hanep, kapag maganda ako, hindi mo ako pinipicturan. Kapag mukha akong duwende at may tae-tae, kuha ka ng larawan sa akin. Pagrereklamo ni Elaine. Cute mo eh. Sana lagi ka nalang ihulog ni Elle sa taihan ng kalabaw. Ewan ko sa'yo. Sa'yo nga nagmana si Elle. Sumimangot si Elaine. Ilang minuto pa sila nag-asaran kasama si Elle. Nag-enjoy silang makasama ang kabayo sa bawat araw at isa na rin si Elaine ang nagbabantay ng mga bulaklak at dinadagdagan pa nila ito. Inaayon nila ang tanim na bulaklak sa panahon sa kanilang lugar. Sanay ka ba talaga sa gawaing pamprobinsya? The first time I saw you was in bar, but not really cause I'm drunk. Nasa treehouse sina Elaine at Tristan. Bagong gawa lamang nila ito at naisip nilang gawing tambayan, lalo na at magandang tignan ang mga nakasabit sa kalangitan, lalo na ang liwanag ng buwan sa tuwing sasapit ang hating gabi. Do I have a choice? Wala. I just don't like my lolo's decision now. Gusto kong mapasa akin ang kumpanya, but I don't want to marry my ex-girlfriend. Hindi ako sanay, pero nasasanay na. And it's good to live here, too. Mahabang sagot ni Tristan. How about you? Ang daming trabaho sa Maynila. Why you choose to be here? Didn't you miss the party night? Siyempre gusto ko ng libre, tapos may sahod, no? Tsaka, I'm not a party goer. Trip ko lang talaga yun at sumama ako sa kaibigan kong bakla na gabing iyon. Paliwanag ni Elaine. Sa tuwing nagkukwentuhan sila, unti-unti nilang nakikilala ang bawat isa. At mas napapamahal. Hanga nga ang mga matatanda sa relasyon na mayroon sila. Mukha raw kasi silang mayaman, ngunit simple lang. Pwede ba na i-video call ko ang kaibigan ko? Noong nakaraan pa ako kinukulit. Gusto ko makita. Ngumusta si Elaine. Hindi niya kasi alam kung papayag si Trisa sa gusto ng kanyang kaibigan. Sure, no problem. Gusto niya lang makilala ang boyfriend mong ubod ng pogi. Pagmamayabang ni Tristan sa kanyang sarili. Mayabang ka? Tinawagan na ni Elaine ng kanyang kaibigan at hindi na siya kinausap nito na matagal dahil atat na makausap si Tristan. Hey, Hindi pa tuloy ay nagpapakilala si Tristan ay sunod-sunod na ang putak ni Evan na para bang matagal na nitong kilala ang lalaki. Kaya naman, natatawa si Elaine sa reaksyon ng kanyang nobyo. Ano? Kailan ang baby number 1? Wala pa ba? Simulan na ang party sa hotel. Nako, gusto na ni Elaine na magkaanak. Makaiwanan kanya kapag wala pa. Mahabang litanyo ni Evan sa malakas sa boses mula sa kabilang linya. Inagaw ni Elaine ang cellphone para harapin ang kaibigan. Tsaka mo na nga lang kami kausapin kapag nasa matino ka ng kondisyon. Pinatayan na ng tawag ni Elaine ng kaibigan. Is that true you want to have child already? Nakangising tanong ni Tristan. I want to, but not now. If we're both ready and settled, edi go. Sinong aayaw, hindi ba? Fine. Aanakan kita na 10. Kaya mo ba? Kumindat pa si Tristan. Edi, simulan na natin ngayon. Palabirong sambit ni Elaine, ngunit sinadyoso ito ni Tristan. Kaya ang gabi nila ay nag-uwi ng saya para sa dalawa. Ilang buwan ang lumipas. Nabuntis nga si Elaine, ngunit kasabay niyon ay ang problema na nangyari sa pamilya ni Tristan. Pareho silang masaya sa resulta dahil magkakaroon na sila ng anak. Ngunit hati ang nararamdaman ni Tristan dahil kinakailangan niyang umuwi. You want to come with me? I just need to check Lolo. He's looking for me. Mahalata sa boses ni Tristan ang lungkot. Kahit kasi tinakasan niya ang lolo nito, ay hindi pa rin mawawala ang pagmamahal niya dito dahil ito ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata dahil maaga siyang naulila. Babalik ka naman, hindi ba? Ayos ang sa akin. Kahit mag-isa muna ako dito, tsaka sabi rin ng doktor ay huwag muna akong paalis-alis dahil masela ng pagbubuntis ko. Baka hindi mo rin maasikaso na maayos ang lolo mo kung kasama mo ako.
dahil sa kalagayan ko. Maintindi ang sinabi ni Elaine. Nag-aalala rin para sa kanyang nobyo. Is that okay to you? Papatingin-tingin na lang kita kila Aling Nelia. Tinutukoy ni Tristan ay ang asawa ni Mang Nilo. Walang problema. Basta babalik ka agad kapag tapos na, ha? Hihintayin ka namin ni baby. Take care of yourself there. Wala ako para alagaan ka. I-hello mo ako sa pamilya mo at sa Maynila. Malambing nang ngumiti si Elaine. Lalakas pa lolo mo. Hinihintay ka nun. Pagpapagaan ng loob ni Elaine sa kanyang kasintahan, agad na nag-book ng flight si Tristan. Tinawagan niya ni si Don Canor para ipaalam ang nangyari. Nag-aalalang iniwanan ni Tristan si Elaine, lalo na at buntis ito. Ngunit ayaw namang sumama ni Elaine dahil mas maganda na daw na sa probinsya ito para makalanghap na sariwang hangin. Babalik ako. Mabilis lang to. I love you, Elaine. I will marry you once our baby comes out. Pangako ni Tristan at hinalikan ang noo at tiyan ni Elaine. Lumipas na ang ilang buwan magmula nang umalis si Tristan. Magdahan-dahan ka, nagluto ako na masarap na sabaw para sa iyo. Ani ni Aling Nelia, nasa maliit silang kubo. Aling Nelia, gusto ko po ng durian. May iyak na si Elaine. Hinahanap-hanap niya kasi ang lasa ng durian. Ganoon ba? Teka lang, nasa trabaho pa ang mga kalalakihan. Mukhang wala tayong mauutusan. Ano po ba yun, Aling Nelia? Ako na lang. Sulpot ni Dave, nakakatapos ng pakainin ang mga kalabaw niya. Oh, bakit parang naiiyak ka riyan? Turo ni Dave kay Elaine. Buti Dave ay naparito ka. Gusto kasi ni Elaine ng durian at alam mo namang matanda na ako. Hindi ko na kaya umakyat-akyat sa mga puno. Sagot ni Aling Nelia. Gusto ko ng 10. Paghahangad ni Elaine. Sige, kukuha ako. Kumain ka muna riyan. Agad din namang kumuha si Dave ng kailangan ni Elaine bilang buntis. Dahil wala nga si Tristan, si Dave na ang nagpupuno ng kailangan ni Elaine. Ang kumukuha o bumibili ng mga pinaglilihian ni Elaine kahit sa malayo pa ito kukuhanin. Kaya minsan hindi maiwasan ni Elaine ang malungkot dahil ang tatay ng anak niya ay wala sa kanyang tabi. Salamat Dave. Imbes kasi na si Tristan gumagawa niyan ay, heto, at inistorbo kita. Mahinang natawa si Elaine. Wala yun. Basta para sa'yo. Ayan lang naman ang kaya kong gawin kasi kahit gusto kita, wala na akong magagawa kung hindi ang alalayan ka pasamantala. Pag-amin ni Dave sa kanyang nararamdaman sa babae. Salamat. Sigurado ako, kapag nagkaroon ka ng pamilya, ay aalagaan mo rin silang mabuti. Higit pa sa kung paano mo ko alalayan ngayon. Kung gusto mo, pues, magiging ninong ka ng anak ko. Tumawa si Elaine sa kanyang naisip. Ang ganda naman ng naisip mo. Halatang masasaktan ako. Natawa rin si Dave, ngunit sumang-ayon din dito. Sa kabilang banda, palagi ring tumatawag through video call si Tristan para kamustahin ang kanyang nobya at magiging anak kahit nasa ospital ito para sa kanyang lolo. Mahalata ang pinagbago dahil mukhang stress ito at namamayat. Kumakain ka ba ng maayos? Baka sa sobrang pag-aalaga mo sa lolo mo, ikaw ang pumalit sa higaan niya. Nag-aalala si Elaine sa kalagayan ni Tristan dahil pumapayat ito pero hindi niya pa rin maiwasan ang mapahanga dahil hindi nawawala ang kagapuhan nito. I'm good here. Just a bit stressed. Ikaw, kumusta ka dyan? Are you taking care of yourself and our baby? Hindi na ako makapaghintay na uwian kayo. Ngumiti si Tristan, ngunit mahalata ang pagod sa mata nito. Maayos kami. Ang mga pagkain na pinaglilihian ko, kung hindi si Aling Nelia ang kumukuha, madalas si Dave. Siya kasi ang umaakit sa mga puno. Ngumiti si Elaine. Bigla na tahimik si Tristan. Itatakman niya sa utak niya na huwag magselos ay hindi pa rin niya maiwasan. Si Dave kasi ang gumagawa ng responsibilidad niya bilang isang ama. I'm sorry. Wala ako diyan. Baka sa boses si Tristan ang lungkot. Huwag ka nga malungkot. Walang problema sa akin yan. Kapag malungkot ka, baka pumangit ang anak natin. Sige ka. Alam ko namang babawi ka, di ba? Yes, babawi ako. Sa inyo.
at sa siyam pa nating magiging anak. Pareho silang natawa dahil sa sinabi ni Tristan. Siya nga pala, may importante akong sasabihin. Please, don't believe in what you see, ha? Kahit na anong mangyari, babalik akong mahal ko. Iyon ang pinangahawakan ni Elaine sa bawat araw na hinihintay niya si Tristan. Hanggang sa nagising na lamang siya dahil sa tawag ni Aling Nelia at Dave. Bakit po? May sunog po ba? Nandiyan na po ba si Tristan? Natataranta at excited na saad ni Elaine. Maupo ka muna. Nahihirapan si Aling Nelia kung paano niya ipapaliwanag ang nakita nila ni Dave. Kabit ka ba, Elaine? Diretsa ang sinabi ni Dave. Bigla namang kumunot ang noo ni Elaine at hindi maiwasan ang mainis. Bakit naman ako magiging kabit, Dave? Ano bang sinasabi mo? Dave, magdahan-dahan ka. Suway ni Aling Nelia. Ano po ba ang gusto niyo sabihin? Kinakalma ni Elaine ang kanyang sarili. Ito, panoorin mo na lang. Nakita lang ni Dave yan sa kanyang Facebook account. Inabot ni Aling Nelia ang cellphone ni Dave. Mamasa-masa ang mata ni Elaine nang mapanood ang video. Hindi kasi niya alam kung totoo ang nilalaman nito. Ngunit, kitang-kita na si Tristan ang nagsasalita na mayroong kasamang babae. When we will expect that wedding with your beautiful fiancé, Mr. Tristan? Ani ng reporter sa video. Once my lolo gets okay, it will happen as soon as possible. We will inform you that to inform the whole nations that I am marrying the woman I'm beside with. Kumpiyansang sagot naman ni Tristan na katabi ang babaeng tinutukoy nito. Hindi na tinapos si Elaine ang video at tuluyan nang tumulo ang luha niya. Tang-ina, bakit ganun? Inanakan lang ako dito. Sabi niya alagaan lang niya ang lolo niya. Hindi niya sinabing magpapakasal siya. Mahabang sinabi ni Elaine. Umiiyak pa rin. Baka naman iha may paliwanag siya sa iyo. Alo ni Aling Nelia. Hindi niyo pa po ba nakita yun? Binalita na po, tsaka mukhang masaya si Tristan. Baka niloloko niya lang talaga si Elaine. Ang mga lalaki talaga na nagmula sa lungsod, kala mo kung sino na eh. Wika ni Dave, mayroong inis sa kanyang tono. Kinakalma ni Elaine ang kanyang sarili, ngunit hindi niya magawa. Tinatawagan niya si Tristan, ngunit hindi siya nito sinasagot, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Puno ng panlulumo at sakit ang nararamdaman niya. Sumapit na ang gabi, ay hindi pa rin siya kumakain. Patuloy pa rin ang pag-iyak niya. Elaine, kumain ka na. Ang anak mo. Paalala ni Dave. Paano ako makakakain? Kung ang tatay ng anak ko ay bigla na lang ikakasal sa iba, ha? Iwanan mo muna ako. Gusto ko mapag-isa. Sige, bababa lang ako. Tawagin mo ako kapag may kailangan ka. Sumunod din naman si Dave. Bumaba na ito at hinayaan si Elaine. Hindi alam ni Elaine kung ano ang gagawin. Gusto niyang marinig ang kumpirmasyon kay Tristan. Ngunit hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Tang-ina. Akala ko babalikan mo pa ako. Patuloy pa rin ang pagluha ni Elaine. Nanuyot na lamang ang luha niya at inantok na kaya naisipan niyang bumaba na. Ngunit sa pagbaba niya ay namali ang kanyang apak sa baitang ng hagdanan, dahilan para mahulog siya mula sa treehouse. Dave, tulong! Mahinang pagtawag ni Elaine na nakahilata na sa sahig. Elaine, ano nangyari? Pinuksan ni Dave ang kanyang flashlight. Nagdudugo ka. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Agad na binuhat ni Dave si Elaine dahil nagdudugo ito. I'm sorry. You're going to lose your baby. Anunsyo ng doktor. Samantala, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong ni Dave. Kung hindi, paano ako makakalimot? Dito kami nagsimula at sigurado ako hindi ako makakalimot kung mananatili pa rin ako dito. Dave, salamat sa pag-aalaga mo. Ramdam ko ang kagustuhan mo sa akin, pero mas ramdam ko ang pagiging kaibigan mo. Sincere na pasasalamat ni Elaine. Bago niya nilisan ang lugar kasama si Evan na siyang nagsundo sa kanya, nilibot niya muna ito lalo na ang lugar
kung saan nakatanim ang mga bulaklak. Hindi nga alam ko paano siya magsisimula, pero sisikapin niya. Dahil siya na lamang ang naiwan sa pamilyang pinaplano nilang bubuuin ni Tristan. Yari talaga sa akin ang lalaki na yun. Malaki lang ang itlog pero hindi marunong sa responsibilidad. Galit na saad ni Evan. Hayaan mo na. Baka roon siya masaya. At least, wala na siyang babalikan. Makakapagsimula na ulit ako. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Sa bawat araw na nagdaan, sinusubukan ni Elaine ang mag-move on. Tinutulungan siya ng kanyang pamilya at kaibigan, lalo na si Evan. Taon na ang nagdaan, malaki ang pagbabago kay Elaine. Ngunit ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Mayroon siyang apartment at munting negosyo, kaya naman hindi niya na kailangang magtrabaho. Opak! Saan ang aura? Nakangiting tanong ni Evan nang makitang nakaayos si Elaine. Hindi na kasi ito naging palaayos simula noon, kaya masaya siya sa kaibigan na nakikitang nakaayos ito ngayon. Mamimili lang. Ganda ko, no? Confident na tanong ni Elaine. Natutuwa naman si Evan dahil sa sagot ng kanyang kaibigan. O sige na, sa'yo na ang corona. Nagpaubaya na ako Samahan ko na kayo. Come kiss to Tita Ivana Lawrence. Baling nito sa batang lalaki na napakagwapo. Humalik naman agad ang batang ito. You're so handsome, Tito Eva. Hindi na natapos ang batang sasabihin. Hep, it's Tita Ivana Lawrence. Tita Ivana, okay? Pumangis-ngis ang bata dahil sa tinuran ni Evan. Sinamahan ni Evan ng kaibigan papuntang mall para bumili ng mga paninda. Mga branded shoes or damit ang tinda niya. 2 sakay pa ito mula sa apartment ni Elaine. Habang naglilibot sila sa mall, tawanan sila ng tawanan kaya pinagtitingin na sila. Sandali. Nasaan na si Lawrence? Labis ang takot sa boses ni Elaine. Ha? Sandali. Akala ko hawak mo siya. Labis din ang pag-aalala, wika ni Evan. Maya-maya pa, naghiwalay sila para maghanap kay Lawrence. Papunta na sana si Elaine sa customer service nang may narinig siyang maliit na boses. Mami! Agad nabuhayin si Elaine sa narinig. Agad siyang tumakbo at paluhod na niyakap ang anak. Lawrence, anak! Saan ka man nagpunta? Alalang-alala si Mami sa'yo. Sa sobrang pag-aalala ni Elaine, hindi na niya napansin ang lalaking nakatayo sa likuran ni Lawrence. Kasi po, Mami, pumasok ako sa store na maraming toys. Sorry po, Mami. It's okay, baby. Ang mahalaga, safe ka at nakita na kita. Thanks to him, Mami. He kept me safe. Turo ni Lawrence sa lalaking kanina pa nanonood sa mag-ina. Halos hindi makahinga si Elaine dahil sa kaba na mapagsino ang lalaki. Tristan? Elaine, siya ba? Siya ba ang anak natin? Hindi makapaniwala si Tristan. Kaya pala nang makita niya ang bata kanina ay iba na ang naramdaman niya. Ang akala niya ay nawala ang anak nila ni Elaine dahil iyon ang sinabi nila Aling Nelia nang bumalik siya ng Capiz para sana sunduin si Elaine. At halos gumuho ang mundo niya nang marinig niya ang balitang iyon. Ma'am, sino po siya? Siya pa ba ang daddy ko na sinasabi niya pong nasa malayong lugar? Naguguluhan, ngunit excited na tanong ni Lawrence. Lawrence! Elaine! Oh my! Napatakip ng bibig si Evan nang makita ang eksena ng tatlo. Bumaling si Elaine kay Lawrence. Anak, sumama ka muna kay Tita Ivana ha. May mahalaga lang kami pag-uusapan. Nang makalayo na ang anak niya at si Evan, ay tsaka sila nagpunta ni Tristan sa hindi mataong lugar. Inaya kita rito para linawin lang sa'yo na wala na tayong ugnayan. Ramdam ang hinanakit sa himig ni Elaine. Akma na siyang tatalikod nang biglaan siyang hatake ni Tristan at niyakap mula sa likuran. Bitawan mo ko, Tristan. Matagal na tayong tapos. May sarili na tayong mga pamilya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nagpumiglas si Elaine at kusa siyang binitawan nang marinig ni Tristan ang sinabi niya. Pamilya? Kunot noong tanong ni Tristan. Oo.
Hindi ikaw ang ama ng anak ko, kaya bumalik ka na sa asawa mo. Galit ang sumiklab sa puso ni Elaine nang maalala ang mga nangyari. Tigilan mo na ako. Ay, oo nga pala. Tumigil ka pala nung walang paalam. Tinutusok pa rin ang puso ni Elaine. Walang nagawa si Tristan nang talikuran siya ni Elaine at tuluyan siyang iwan. Samantala, hindi na natuloy si Elaine sa kanyang pamimili dahil nga sa nangyari. Pag-uwi nila ay agad na nagsibagsakan ng mga luha niya. Hindi niya maiwasan ang alalahanin ang nakaraan. Kinabukasan ay bumalik siya sa shop, ngunit hindi siya ulit natuloy dahil nakita niya na naman si Tristan. Sa sumunod na araw, hanggang sa paulit-ulit na lang. Tila ba sinusundan siya nito, kaya siya na lang din ang napagod. Ano ba ang trip mo? Bakit parang nanggugulo ka? Wala ka bang asawa? Galit na lapit ni Elaine kay Tristan. Mag-usap tayo. May papaliwanag ako. Marami kung makikinig ka. Puno na pagmamakaawa si Tristan. Pagtapos ito, huwag mo na akong guluhin. Sagot ni Elaine. Siya ang unang naglakad. Mayroon view deck sa taas ng mall at doon umakyat si Elaine. Mabuti na lamang ay walang tao. 5 minuto para masabi mo lahat. Biglang nataranta si Tristan. I don't know where to start. I was about to get married. Hindi ko agad nasabi sa iyo. Natatakot kasi ako na baka mawala si Lolo. Tapos hindi ko pa nagagawa ang isa sa gusto niya when I agreed. They took everything from me. Walang phone or any connections to make sure that I am not contacting you. Alam nilang girlfriend kita. Yung sa media interview, kung napanood mo naman. It was scripted, but when I talked to Lolo na may anak ako sa'yo, nabuntis ka, everything changed. Inalis niya yung kasal. Siya mismo. Ang hina ko for ghosting you while you were pregnant. When I was about to surprise you, you're gone. Huminto saglit si Tristan dahil tumutulo na rin ang luha niya. Samantalang si Elaine, ang bawat salita ni Tristan ay naiiyak siya. Naalala niya kasi ang hirap at sakit na dinanas niya noon. Noong bumalik ako sa probinsya, lahat sila parang galit. Kahit si Lolo Canor. Nagulat na lang ako. Binigyan ako ng lampin na may dugo. Paanong hindi mo alam dahil wala ka ng mga oras sa sobrang kitang kailangan. Halos mamatay ako sa sakit, lungkot at pangungulila. Wala lahat. Hindi ko alam kung paano ka kukontakin. Walang tawag or anything. Buntis ako, pero ano? Malalaman ko ikakasal ka na? I'm sorry. Sa ilang taon, dala-dala ko ang guilt. Galit sa sarili ko. Hindi man lang ako nakapagpaliwanag. Tapos na ba? Pwede na ba akong umalis? Pinunasan na ni Elaine ang mga luha niya. Aalis na sana siya, ngunit nagsalita si Tristan. Mahal kita, Elaine. I will make things better. Pinapangako ko na sabay tayo maghihilom mula sa nakaraan. Even I was the one who hurts you. Ani ni Tristan, sabay luhod. Please, give me a second chance. I love you so much, Elaine. Kayo ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo ni Lawrence. Humarap si Elaine habang naningkit ang mga mata. Napalitan ng pag-asa at ningning ang lungkot sa kanyang mga mata. At paano ka naman nakakasiguro na anak mo si Lawrence? Mapanukson tanong ni Elaine. Napangiti si Tristan sa nakitang liwanag sa mukha ni Elaine. Because he looks like me very much. Ipinakita ko kay Lolo ang picture ni Lawrence at tuwang-tuwa siya. Excited na siya makita kayo. Ipinagkumpara pa nga niyang larawan ko nung bata ako at ang litrato ni Lawrence at walang duda. Anak ko siya, Elaine. Kahit 1,000,000 mo pa siyang itanggi. Oo na nga. Mapilit ka eh. Pero, anong nangyari? At hindi alam nila Aling Nelia na hindi ka nakunan. Ang totoo niyan, na magsabi ang doktor na mawawalang anak ko. Narinig nilang lahat iyon. Ang akala nila na wala nga talaga. Pero nang bumalik ang doktor, kinabukasan para i-check ako, muling bumalik ang heartbeat ng bata. Nagulat din ito at isa daw iyong himala. Hindi ko na rin nasabi sa kanila dahil lumuwas rin agad kami ni Evan. Dito nang makarecover ako. Salamat, Elaine. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo.
Pangako, babawi ako sa inyo ni Lawrence. Hinagka ni Tristan si Elaine na para bang wala nang bukas. Hindi na ako makahinga, Tristan. Halos ubusin mo na ang labi ko. Siyempre, ang tagal kong tiniis to. Niyakap ni Tristan si Elaine na mahigpit. Umuwi si Elaine na kasama si Tristan at ipinakilala si Lawrence sa kanyang ama. Wala mapagsidlan ang kasiyahan ni Elaine habang pinagmamastan ang tanawin ng kanyang mag-ama. Tanawin na akala niya ay hindi na niya makikita pang muli. Hindi nga binigo ni Tristan ang kanyang pangako kay Elaine. Itinatama ang mga mali sa nakaraan nila para may panibagong simulan. Thank you for accepting me wholeheartedly. I love you. Siyempre, kailangan kasama ka na namin ni Lawrence. Ikaw ang kulang, kaya hindi ako mabuo-buo. Niyakap nila ang isa't isa, handa para sa panibagong pagmamahalan ulit. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Maraming salamat po!